Halo. Magandang araw na naman sa ating lahat, mga kapatid. Ayan, so kumusta? May pag-uusapan na naman tayo na gusto ko na naman i-share yung natutunan ko kahapon sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Yun. So, malaki ang realization ko kahapon kasi tag nito, ito ay napaka-praktikal pero alam mo yung totoong-totoo sa buhay. Ito yung tungkol sa sa physical food at saka spiritual food. Hindi ba sabi nung coach namin kahapon, hindi ba kapag tayo hindi kumakain, nagugutom tayo? Or the other way around, bakit tayo nagugutom? Bakit nagugutom yung tiyan natin? Kasi hindi tayo kumakain. Hindi pa tayo siguro kumakain. Ganon. So, anong ibig sabihin nun sa sa spiritual food? So, yun, yung para sa tiyan natin, physical food yun. Syempre, magugutom ka talaga kung hindi ka kumain, di ba? So, ano naman daw sa sa spiritual food, sa soul natin, kailangan din ng soul natin na kumain. At ano ba yung pagkain ng soul natin? Hindi ba yung salita ng Diyos? Yun ang natutunan namin kahapon. Kaya ang kaluluwa at saka katawan natin, pisikal na katawan natin ay pareho lang yan. Magugutom yan pag hindi kumain. Yun ang tema ng pag-aaral namin kahapon. Parehas lang ang kaluluwa at saka katawang lupa na kapag hindi kumain, magugutom. Kapag patuloy na hindi kumain, patuloy na nagutom yan, may hindi lang tendency talaga, mamamatay talaga. So, anong ibig sabihin nun in spiritual life? Kailangan nating pakainin ang souls natin. Kailangan natin kumain ng spiritual food. Ano yung mga spiritual food na yun? Yun yung salita ng Diyos. Ay, 'di ba mga kapatid, talaga. Alam mo yung parang ang simple-simple lang pero pag inisip natin mabuti, napakalaki ng ibig sabihin, napakalaki ng mga hindi natin nagagawa na dapat nating gawin. Kasi alalahanin natin, yung buhay natin dito sa mundong ibabaw, temporary lang. Yung pera natin, temporary lang. Yung bahay natin, temporary lang. Pero ano lang yung permanente, yung kapag namatay na tayo dito, saan tayo pupunta? Yun yung point kahapon. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa mga kapag nakaka-attend ako sa mga pag-aaral na ganito, na tag nito. Kisa naman sa Facebook tayo ng Facebook. Hala, ako man nagfe-Facebook talaga ako kasi related yan sa trabaho ko, na dun ako nakikita ng mga clients, ganun, mga gustong bumili ng mga kung ano-anong paninda ko, ganun. Kaya kailangan ko talagang mag-Facebook. Pero lately lang talaga na-realize ko, parang hindi naman parang hindi naman na makatarungan na mas yung parang halos buong araw ko kukunin na ng online, kukunin na ng internet, tapos yung para sa kaluluwa ko parang nawawala na. Sabi kong ganun. Kaya inuulit ko yung paggawa ko ng channel ko, at least man lang. Oh my God. Oh my God. Praise the Lord naman buti na lang gumawa ako ng channel ko para kahit papaano naman nagkakaroon ako ng oras para sa Panginoon. Ayun, gusto kong i-share sa inyo lahat ng natututunan ko para sa ganun yung nga sabi ni Lord, dapat ipalaganap yung yung good news ba
at sino ang good news, ang ano yung good news, siya yun. Kaya ako nandito, mga kapatid, kasi kahit na alam mo yung parang naku, parang ang dami kong gagawin, ganun. Pero sinisikap ko pa rin gumawa ng kahit short video. Kaya sana mga kapatid, manood kayo o kaya makinig kayo. Kung may mga tanong kayo, pwede nyong itanong sa akin, pwede nyong i-comment dyan. Kung hindi ko man alam ang sagot, pwede ko ring i-concern kapag yung nag-aaral kami, ganun. Kasi may natututunan din kami sa mga tanong. Kaya pwede po kayong mag-comment dyan, mga kapatid. Wala pong mali. Lahat tayo nag-aaral. Hanggat nabubuhay tayo, dapat mag-aral tayo. Hindi porket ako yung nagsasalita dito ay mas maalam na ako. Hindi po. Kaya po ako nandito sa YouTube para mag-aral din lang at mag-share kung ano yung mga natututunan ko. Ayun mga kapatid, maraming salamat sa panunood at kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please paki-subscribe po at paki-like po. Thank you so much and God bless.